Hello guys! I hope everyone is fine. Narito muli si Neil para sa isang panibagong school vlog na pinamagatang 5 kasanayan na aking na-improve sa pag-aaral ko sa AMA-OED. Pero bago ako magsimula ay nais ko lamang sabihin sa iyo na kung ikaw ay bago sa aking channel ay huwag kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe para maging updated ka sa aking mga latest uploads. So ngayon, without any further delay, let's start with skills number 1. So ang una nating skills ay research skills. So dati pa naman actually, marunong na talaga ako mag-research kaya lang hindi ko alam kung paano siya i-insert sa mga paragraph and hindi ko alam paano i-organize. So, nung nag-aaral ako sa AMA-OED, doon ko lang natutunan na yung research pala is merong tinatawag na rhyming at saka transition. So, ano ang rhyming? So, yung rhyming is kung paano mo siya i-insert na hindi masisira yung idea na pinaparating mo sa reader. Yung transition naman is yun yung kung paano mo ipagpapalit yung mga wordings at kung paano mo i-insert yung idea na para maging uniform siya. So, yung isang gamit din ng research skill sa akin is sa paggawa ng training topic. So, sa department, meron kaming 22 major training topic na combined of risk management at saka informational trainings na kailangan kong i-segregate into monthly training topics din na consist of 6 hours. So, kailangan lahat ng 22 is makover namin within a year. So, yung gamit ngayon ng research skills is that nagagawa akong i-segregate yung major topics into a bite-sized type. So, ano ang bite-sized type? Yun yung parang nagpipinching ka lang. Kumbaga, kung kumakain ka ng isang bread, yung isang part lang yung kinukuha mo, hindi siya buo. So, hindi siya nagko-cover ng full area, nagko-cover siya ng same area but a segregated type. So, for example, sa machine, kung sa machine yan, hindi ka nagko-cover ng full machine, nagko-cover ka ng different parts ng machine. So, it's a smaller part into a bigger training. Another one is that during my thesis sa AMA-OED, na-prepare ako ng mabuti dahil nung nag-enroll ako ng engineering course ko sa UK, marunong na ako mag-research. So, doon kasi, fully research-based na siya. So, hindi na ako masyadong nahirapan sa paggawa ng research na isasubmit ko sa aking school. So, yung next skills guys na na-improve nung pag-aaral ko sa AMA-OED is the video editing. So, before ako mag-aral ng AMA-OED, actually, medyo marunong naman ako sa video editing. Kaya lang, ang ginagamit ko is the NCH software, which is the video editing software nila. Kung alam niyo yung VideoPad, nagamit ko yon. And nung time ko na nag-aaral na ako, nakagamit ako ng Filmora for my PE projects na mostly nakikita kong pinopost nila sa mga PE projects ng other students is Filmora talaga. And nakagamit ako ng OBS Studio na ginamit ko doon sa Labor Law and Legislation subject ko sa Human Resource Management. And currently guys, gumagamit ako ng CapCut application sa editor ng video para sa aking mga YouTube uploads. The third skills na nag-improve ako during my studies is the people management. So ito yung handling of employees' concerns and issues. So meron kasing hindi maiwasan talaga, lalo na kapag nasa medyo higher position ka na, may employee na maninira, merong hindi na mapagsabihan, ayaw magbago, meron yung feeling nila dahil senior sila, alam na nila at nang gagawin nila, overconfident na. Isa yan sa mga kailangan mong i-deal as a higher person doon sa mga lower level employees na nasasakupan ng pagsusupervise mo as either a manager or assistant manager or any other higher positions. And yung mga ganitong bagay is nangyayari actually yan, kagaya ko na yung age gap ko doon sa mga lower level employees almost double. So, mahirap talagang i-implement guys yung mga rules na gusto mong i-implement at dadaan ka talaga sa sobrang hirap. But I was lucky enough naman na napagtagumpayan ko yun dahil din sa educational background. Another factor na na-develop ko which is related to people management is on how to conduct trainings.
So yung conducting of training, guys, it's not just about sharing information or sharing new knowledge. It is also about handling interactions between you and the staff. So ikaw na trainer, makakakita ka ng interactions na either positive or negative. Kung positive man yan is good, but negative, yun yung problema mo as a trainer kung paano mo siya i-flip into something productive. So nakakatulong yung pagkakaroon ng training or any other videos na pinapanood ng mga people managers para ma-prepare yung sarili nila, or gaya ko na ma-prepare yung sarili ko to answer such questions. So isa yung mga way doon is how to handle or how to accept reasonable thoughts and how to reject unreasonable or selfish thoughts. So iba-iba yung way ng pag-handle niyan. I'll give you an example. So nung nakarang linggo meron kaming training about proper wearing of personal protective equipments. So yung isang staff, ang reaction niya is negative. Dahil ang sabi niya sa akin, ang sagot niya dun sa training namin, ganito lang. So dapat i-blame ang supervisor dahil kasalanan ng supervisor kung bakit hindi nag-wear ng proper PPE ang staff. So ang sagot ko doon is, no, hindi mo pwedeng i-blame sa supervisor yon. Why sa tingin nyo? Dahil guys, always remember, kung ikaw ay nagtatrabaho, pumirma ka ng acknowledgement sa rules and regulations ng company. So ako, bilang empleyado, bago ako nag-start ng trabaho, pinirmahan ko yan, in-acknowledge ko yan, nasusundin ko lahat ng rules and regulations implemented during my employment with the company. Isa doon is panatilihing or making sure na ligtas ako lagi. Bago ako pumunta sa workplace, during the workplace, and after kong umalis sa workplace. So lahat ng mga nakakapanood nito na hindi pa kayo nagtatrabaho, always look at what you are signing kasi hindi ka pwedeng mag-blame mamaya. And then, isa pa doon is nagiging kasalanan lang ng supervisor yung negligence na yun. Yun ay kung ako na staff and meron akong supervisor at ako ay busy. So, ito ako as a staff and ito yung supervisor ko. So, humingi ako ngayon dito sa supervisor ng PPE dahil busy ako. Ngayon, ang situation na to, kung hindi na ibigay ng supervisor yung PPE na hinihingi ko, kasalanan niya kung nadisgrasya yung staff. So, doon lang sa situation na yun, nagkakaroon ng fault ang supervisor. Pero, as a start, kung hindi talaga sinunod ng staff ang rules, hindi siya nagsuot ng proper PPE, at nagkaroon ng accident, hindi yun kasalanan ng supervisor. Kasalanan pa rin niya yun as employee. Dahil, i-repeat natin yan, as an employee, it is our primary responsibility to make sure that we are safe and sound before we start the work, during the work, and after, before we leave the work. So, yun guys. Yun yung idea dyan. So, punta tayo sa fourth skills na na-improve ko during my studies with AMAOED is that yung terms ng communication. So dati kasi talagang hindi ako ganito na nagsasalita. Nahihiya ako na magsalita talaga kahit sa harapan itong video ngayon. Hindi ako ganun kagaling magsalita. So ngayon na lang. Dahil ang ginagawa ko guys, just for your information, bago ako magsalita, kinakausap ko muna yung sarili ko sa salamin. Sinasabi ko sa sarili ko kung anong gusto kong sabihin. So, yun yung secret doon. So, doon sa part na yun sa communication is malaki talagang improvement ko, lalo na in terms of facing higher level positions sa organization na kung saan kailangan mo makipagsabayan na mag-reason out sa mga conflicts, kailangan mo na mag-reason out kung ano yung naging issue. So, importante yun na may lakas ka ng loob. So, ang education actually is helping very, very much pagdating sa development of confidence sa communication. And one more thing is, yung part ng communication na na-develop sa akin is how to send proper messages to lower level employees, how to handle them. Dati kasi mahilig ako makipagtalo sa mga empleyado dahil pag hindi ko nagustuhan yung sasabihin nila, nagagalit na kaagad ako. Pero nung nag-aral ako ng people management or HRM, mas naiintindihan ko na yung ibang employee pala, lalo yung mga hindi talaga nagkaroon ng magandang educational background, hindi sila ganun kadaling umintindi. At yung iba naman is talagang ganun na sila dahil yun ang nakasanayan nila at ayaw nilang baguhin. So, my way of handling dyan. And fifth is the public speaking skills.
So gaya ng isang example kanina sa previous one, so yung pagsasalita ko sa harapan ng maraming tao, isa yan sa mga fear ko. Na after kong nag-graduate ng BS, nakakuha ng Diploma in Engineering sa ibang school, nag-take ako ngayon ng Masters in Engineering Management, nag-improve yung speaking skills ko, nag-improve yung public speaking level ko. So dati-dati hindi ako makakapagsalita ng ganito na kaharap ko yung sarili ko sa camera. So ngayon nagawa ko naman at masasabi kong proud ako sa sarili ko. So sana kayo din guys, ganun ang gagawin. And isa pa sa mga nag-improve sa aking public speaking is how to present the datas or how to do presentations. Isa yon. How to handle training sessions. So na-mention ka in conducting trainings. How to coordinate with executives or managers during the meetings and sessions or kung magkakaroon man ng issue. And ako kasi guys, meron akong certain attitude na kung saan pag hindi ko alam yung isang bagay, eager ako malaman. So determined ako na malaman kahit pa magpuyat ako ng ilang araw, ilang linggo. Basta malaman ko lang yan. Ganun ako ka-eager, ganun ako ka-passionate and dedicated na matuto sa isang bagay na hindi ko talaga alam. So important kasi yon dahil sa improvement, kailangan mo ng self-initiative dahil hindi pwedeng ibang tao magtutulak sa'yo, hindi ka pwedeng i-push ng ganyan ng iba dahil sila ang sisisihin mo kung sakaling hindi ka natuto at nahirapan ka. So kailangan self-choice na matuto ka talaga, yung galing mismo sa'yo. And another thing is that sa public speaking, kailangan mong harapin yung sarili mong fears. So kung ako ang tatanungin tungkol dyan sa fears, hindi ako takot kung anong sabihin ng ibang tao pagdating sa ganito dahil it's an open idea. Natatakot lang ako nakaharap yung sarili ko dahil guys, actually kahit kanino tanungin yan, ang pinakamahirap na pagsabihan ay hindi ang ibang tao kundi yung sarili mo. Dahil ang una mong papaniwalain sa lahat ng idea na sasabihin mo, kailangan mo munang i-convince ang sarili mo bago mo ma-convince ang ibang tao. So ibig sabihin lang yan, pag gusto mo naging good example ka sa iba, kailangan mapaniwala mo muna yung sarili mo at totally convinced ka na good example ka talaga. At alam mo sa sarili mo na hindi mo lang pinapaniwala yung self mo sa idea na yun, kundi alam mo na talaga na kailangan at tama yun para maging example ka sa iba. So yun yun. And for this, I would advise to those who wants to improve their professional skills or public speaking skills or any base skills na gusto nilang i-advance. So ito yung mga advices ko. First is, always look and search for better ways to improve yourself. So don't stay where you are. Huwag ka magstay kung nasaan ka na page. Maghanap ka ng ibang paraan paano mag-improve yung mga skills and abilities mo. So gaya ko, I'm working as an admin manager and currently nag-aaral ako ng Masters in Engineering and currently nag-explore ako ng ibang gagawin. So nag-try ako na mag-vlogging, nag-try ako na mag-reels. So kasi para maging busy ka, para makapag-improve ka ng mga panibagong skills and abilities while you are busy improving yourself on the other side. So kailangan gawin natin yun dahil syempre kapag wala kang maraming skills sa panahon na ito, mahirap magtrabaho or mahirap makahanap ng trabaho. Hindi ka gugustuhin ng maraming employer na i-hire kasi marami silang choice na mas magaling pa sa'yo. So ang labanan ngayon is hindi na yung pagalingan sa trabaho, kundi paramihan ng skills sa trabaho. So kailangan alam natin yun guys. And the second one would be confident. So yung be confident na yan, wag yung 100% kasi mostly ng tao pag sinabi mong be confident, 110, 150%. So guys, always remember, kapag 100% confident ka, ibig sabihin perfect na lahat ng bagay. Ako kasi, I don't accept even 100% score sa mga performance level test. Ang lagi kong ina-accept is 90, maximum na yung 95. Bakit? Kasi ako, lagi kong ina-allocate yung at least 10% nung natitira para magkaroon ako ng time or magkaroon ako ng initiative na maghanap ng another room for improvement. So tandaan natin yan na kapag sinabi natin na 100%, hindi ka na pwedeng mag-improve. Pag sinabi mong 90%, ibig sabihin kailangan mo pa maghanap ng improvement. So kaya naman, marami ako na-improve within these years dahil dyan sa practice na yan. At kapag nag 100% confident ka kasi, tumataas ang ego ng tao. So ayoko na nagiging ganun ako. Gusto ko is, what is reality na kailangan kong gawin?
nandoon lang ako. Although tumataas ang ating posisyon, hindi naman ibig sabihin na patataasin na natin ang ating ranggo sa komunidad kung nasaan tayo na belong. And the third advice would be set yourself as an example to others for them to learn also how to strive and grow and develop skills and abilities independently. So yun yung banggit ko kanina na kailangan mo siya ng initiative, self-initiative talaga para mag-improve ka. Hindi kailangan ng ibang tao, hindi kailangan ng magulang mo, hindi kailangan ng kapatid mo, ng friends mo, ng workmates mo. Kailangan ng galing mismo sa'yo. Always remember na the improvements starts from yourself. It doesn't start with others. So yun lang yun, guys. And last is, may God bless us all and thank you for watching and see you on my next vlogs. Bye!